Hi guys, good afternoon. I'm Mami Ria Palmarogas, Mami Yang, and I'm here at your YouTube screen on my YouTube channel, Sagro Air channel, and Rogas Palmaria channel, and of course, my Bible study channel, Ria Palmarogas channel, and Ria Rogas channel. My shenanigans, something like that. So, ano ang Pasko o Christmas, guys? So, napapanahon, guys, cause it's bare months na, so it's October na. So, tungkol sa Pasko o sa Christmas, ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Sabi sa Isaiah 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangan tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sabi rin sa Isaiah 7:14, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Meaning, God is with us. Nasa atin, kasama natin ang Diyos. Meaning ng Emmanuel. So, makikita natin sa Mateo 1 verse 18, kung gusto natin basahin, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus o Jesus' birth ng panahon ng mga Israelita ng unang panahon. So, according to Acts 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas kundi ang pangalang Jesus. 1 Timothy 2:5 sabi rito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino? Ang taong si Kristo Jesus. Galatians 3:13 sabi rito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So, hinahalin tulad ang krus sa punong kahoy na pinagpakuan sa Panginoon noon. So, mababasa naman sa 2 Corinthians 8:9, hindi kikaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman tayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. So, nagkatawan tao ang Diyos. Sabi sa 2 Corinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo ano pa man ang nangyari. Hindi siya nagkasala. Ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So, mababasa natin sa John chapter 3, verse 3 to 7, ang tungkol rito. So, Christmas is nothing when we don't experience a born-again miracle experience. Ano ba ito? Tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga salita at magkakaroon tayo ng faith o pananampalataya sa pakikinig sa Word of God, di ba? As faith o pananampalataya was produced by hearing the Word of God, Jesus was formed by the Holy Spirit. This is the power of the virgin birth. Mary conceived o nagdalang tao si Maria nang hindi ginagalaw ng kanyang mapapangasawa na si Joseph. And the power of incarnation o yung pagkakatawan tao ng Panginoong Jesus na na-form siya sa body ni Mary nang walang fornication o sexual act, na nagdanas ng hirap at sakit bilang tao ang magiging significance o halaga ng Pasko. Hallelujah! So, sabi sa Romans 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. So, basahin natin yung verses till the end. Sabi rito, this is our celebration of Christmas in our earthly existence. We can now experience a loving relationship with God in this world and with Him in heaven after we die. Dahil sa pagkakatawan tao ng Diyos bilang si Panginoong Hesukristo na namatay sa atin sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli after 3 days para umakyat sa langit at ibigay sa atin ang lahat ng kahilingan natin, blessings from above, from heaven.
sa lahat ng magtatapat sa Kanya at maglilingkod sa Kanya at susunod sa Kanyang mga utos, sa utos ng Ama, ng Father God, and magiging mabubuhay tayo ng maligaya at matiwasay habang buhay. Hallelujah! So come on, let's pray, guys. Thank you, Father God, for your Son, Jesus Christ, for saving us from the sin and eternal damnation in hell because of your love to all of us here that is praying to you right now. After we accept Him as our Lord and Savior, may us follow your words and commandments that we can please you in all our ways. Thank you for the blessings and may we continue in your love until we meet after death in heaven with our loved ones, that we commune with God as our forever loving God in your presence. So we will never make it without you, Panginoong Jesus, Jesus Christ. Thanks for being with us always. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. So, God bless you guys, and I love you with the love of the Lord. Mwah! And see you next time. Bye everyone. Merry Christmas. Happy Yuletide season and season's greetings. So, Burmas na guys. So, malapit na ang Pasko. So, nandito na naman ang giving and sharing for all of us as the children of God here on earth. So, bye everyone. Merry Christmas.